magandang balita po ngayong araw. As of 1 o'clock and 3 minutes this afternoon, they filed that manifestation na gusto nga rin nila na i-drop na sila as respondents na hindi na dapat siya kasali. Kasi doon sa original na petition for certiorari ko, pinail ko rin for President Duterte and Senator Bato de la Rosa. In-include ko yung Solicitor General, no? Kaya para malaman talaga niya at he can make the proper supposedly manifestations before the ICC, no? And he can supposedly advise the government officials that ICC no longer has jurisdiction on the matter. And since ngayon, nag-file na talaga siya ng kanyang legal stand, wala nang abogado sila Torre except yung ngayon na nag-represent sa kanila yung DOJ. Yun po ang effect nun. Nagkalas na ang DOJ, naghugas ng kamay, nag-side na sa ating stand ang OSG na wala ng jurisdiction ang what you call this, ICC dito. At yun ang kanilang permanente na posisyon. They have always been maintaining that position and they would like to stick to that position, and I commend the OSG for doing the same. Magandang gabi mga banateros. Kamusta naman ang inyong weekend? Ayos na ayos. Magandang nangyari ngayong weekend dahil tayo ay nagsama-sama upang ipanalangin ang kalagayan ni Pangulong Duterte at the same time po para ilabas natin ang saloobin. At hindi lamang po yan nangyari sa Liwasan, iba't ibang lugar po yan, di ba? Kung marami hong yung lugar yan. At hindi lamang po sa Pilipinas yan. Maging sa ibang bansa ay grabe. As in, yung sa ibang bansa, grabe po. At ang pinaka-isang highlight dito ay itong napapanood nyo sa screen, yung sa Davao. Ang lupit, alam mo, kinilabutan ako dun sa Davao, ha? Yan, oh. Grabe. Oo. Grabe yung, dyan, talaga namang, basta, iba yan. Sabi ko nga, pagdalhin mo yan sa Maynila, nako, sigurado ko yung praning, lalo pang mapapraning. Di ba? Oh. Napakaganda nga rin ng mga binitawang speech ni partner ni Basti Duterte. Pero before this, pag-usapan natin sa may Liwasang Bonifacio. Napakadaming mga nagpunta ron, mga bossing at actually nag-motorcade. Iba-ibang iba-ibang areas nag-motorcade and then nagkita-kita dyan sa Liwasang Bonifacio. At hindi natin ina-expect na ganito karami yung pupunta dito. Talaga naman, yung mga pulis nga, Banat Bay, nagtatanong sa atin, ilan ba yung ina-expect ninyo na darating? Ilan ba yung... Kasi medyo kabado sila dahil alam naman natin ang Liwasang Bonifacio, tila mo ilang kalsada lang, ilang kalye lang, papunta na yan sa Mindiola. Oo, kaya hindi sabi ko nga bakit meron pang isang kumakalat na video Banat Bay na mga motorista to, mga nag-motorcade, madaming motorsiklo, tapos bigla silang kumaliwa doon sa Mindiola. Ayun, nakaharang kagad yung mga pulis doon. Sabi ko nga, kung sa tingin ninyo, tama yung mga pinaggagawa ninyo, yung mga desisyon ninyo, at pinaninindigan ninyo na legal yung mga aksyon na ginawa ninyo netong pagpapadala ninyo kay Pangulong Duterte sa The Hague, bakit tila mo takot na takot kayo na sugurin kayo ng gagalaiting taong bayan dyan sa Malacanang? Supposedly, Banat Bay, ang Malacanang para sa taong bayan. Natatandaan mo, noong panahon ni Pangulong Duterte, yaang Malacanang binuksan niyan sa taong bayan. Pero ngayon, higpit na naman. Bawal na namang magmarcha-marcha papunta dyan. Coach Oli, kamusta ang iyong experience dyan sa Liwasang Bonifacio? Nako, napakadaming tao. Sa katunayan, nahirapan tayong mag-park, no? Oo. Pero kaya kasi magandang pangitain niya na maraming tao. Ito, si Marcos nyo ay talagang walang kadala-dala. Ito'y pagkakataon niya na sana na makabawi. Ibangon ng pamumuhay at ang pangalan din nila, ibawi din nila. No? Pero wala na-miss niya yung chance. So eto, praning na naman sila, tatakot sila na makuha sa kanila yung dahil alam nila yung katraidor ang ginawa nila Boss Dada, pinapanood ko yung video ni Secretary Remulla at yung video niya na kung hindi nyo pa napanood, dapat mapanood nyo yun na talagang sinabi nila, we will not lift a finger. Oo. Wala silang gagawin, hindi sila makikikuntsaba sa ICC. Anong ginawa nyo? Pininger-finger nyo. Anong walang lift your finger? Kayo mismo ang nagpahuli kay PRRD. Dahil hindi naman yan
ang Interpol po ay walang karapatang manghuli dito. So talagang ginawa nyo ng paraan. Pwede namang tumanggi si Marcos. So yung mga pinagsasabi, alam nila yung ginawa nilang katraidoran sa bayan. Yes. Kaya siguro, napapraning sila ngayon. At na-expose na nga mga bossing, isa-isa yung kanilang mga kabulustugan. Pero bago yan, meron kasi tayong importanteng guest at meron muna tayong importanteng topic na ihahain sa inyo na gaya ng motion ng Office of the Solicitor General or OSG sa Korte Suprema at ang nilalaman ng petisyon para hindi ito tumayong abogado ng gobyerno. Giit ng Solgen, hindi raw nito may pagtatanggol ang Administrasyong Marcos Jr. sa ginawa nitong pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gusto rin ng Solgen na alisin ito bilang respondent sa pinag-isang petisyon para sa writ of habeas corpus ng dating presidente. Si Margot Gonzales magbabalita. Kung nagbago ang paninindigan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa usapin ng International Criminal Court o ICC kung saan pinayagan ito at nanguna pa nga sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay naindigan naman ang Office of the Solicitor General o OSG na walang karapatan ang ICC na makialam sa Pilipinas. Araw Lunes, naghain ang OSG ng manifestation and motion sa Korte Suprema upang tumaging magkomento laban sa mga petisyon para sa habeas corpus ni Pangulong Duterte. Pinili ng OSG na hindi kumatawan sa gobyerno at maging respondent sa kaso. Sa dokumentong isinumite ng OSG, giniit nitong walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas at wala ng obligasyon ng bansa na makipagtulungan dito. Matatanda ang opisyal ng kumalas ang Pilipinas sa ICC noong 2018 na tuluyang naging epektibo noong 2019. Dagdag pa rito, binigandiin ng OSG na gumagana at epektibo ang sistema ng hustisya sa Pilipinas kahit hindi kinakailang manghimasok ang ICC. Matatandaan na sa isinumiting habeas corpus petition ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, isinama ang OSG bilang isa sa mga respondent. Bukod kay Baste, naghain din ang magkahiwalay na petisyon sina Congressman Paulo Duterte at Veronica Duterte. Ngunit sa huli, pinag-isa ng Korte Suprema ginawang isang kaso kung saan ilang matataas na opisyal ng gobyerno ang idineklarang respondents. Prema na magkomento ang mga respondent sa consolidated petitions sa loob lamang ng 24 oras. Kinumpirma rin ng kataas-taasang hukuman ang natanggap nilang motion for recusal ng OSG kung saan opisyal nitong tinatanggihan ang anumang partisipasyon sa kaso. Sinabi rin ng kataas-taasang hukuman na meron silang natanggap na motion na maialis si Solicitor General Minardo Guevara bilang party respondent. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal Mark Gonzales, SMNI News. At para tulungan po tayo dito sa napakaselang topic na ito, kasama po natin ang birthday boy na si Attorney Israelito Torion, KOJC Legal Counsel, ang ating idol at gwapong-gwapo, mas gwapo lang ng konti kay Coach Oli. Attorney Torion, magandang gabi sa iyo. At abogado ng Banatero. Ay, siyempre, Huwag niyo kakalimutan. Kapatay tayo dyan, ha? Bakit may abogado? May kaso ba tayo? Attorney, magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyo, Banat Bay, Coach Oli, at saka Boss Dada. So nice to be here again. Yes, alam ko kasama mo ngayon ang iyong napakagagandang mga anak, kaya iba rin ang iyong ngiti. Talagang gandang-ganda ang iyong ngiti, Attorney. Oo nga, medyo nakarelax konti, nakatulog na Boss Dada konti. Sa dami ba naman ng inyong inaasikaso, talaga namang alam natin na hindi na kayo magkanda o gaga. Banat Bay, itanong mo na kung ano itong sagot ng OSG. Ayun nga, Attorney, isang tanong nga natin dyan. Ano ho ba ang binigay, ipaliwanag ho natin sa lingwaheng maiintindihan ng ating mga kababayan. Ano ho ba itong pagginawang pag-atras ni Solgen dito sa Supreme Court po? Ano po yan? Actually, this is a very good omen for us, no? Portents of the things to come, because this confirms our legal position a long time ago that the ICC no longer has jurisdiction. Wala na pong jurisdiction dito dapat sa ating bansa kasi nga po nag-withdraw na tayo as early as March 16 of 2018. Natanggap ito March 17 of 2018. And pursuant to the Rome Statute, isang taon lang po yan, effective na yung, yung pag-withdraw natin. So effective March 17 of 2019,
wala na pong jurisdiction ng ICC nito. No, yan po ang palagi nating sinasabi kasi ang ginawa kasi ng Office of the Prosecutor, naghingi lang sila ng special order from the Pre-Trial Chamber noong May 24 of 2021 at nag-grant po ito noong September 21 of 2021. So anong ibig sabihin nito? More than 2 years po sila after wala na tayo sa ICC, bago po sila nagkuha ng order ng pre-trial chamber. So ang ibig sabihin nito, wala na talagang jurisdiction yung ICC kasi kung basahin natin yung batas, no? Article 127 paragraph 2, ang isang exception lamang doon is if the matter is under consideration. Ang ating stand palagi at nagpanig sa atin ng Solicitor General, ganyan din ang kanilang stand na ang matter under consideration ay yung may judicial consideration na, yung inaksyonan na ng pre-trial chamber. Bakit po ito? Kasi kung basahin natin under Article 15, no, maski sino kasi pwedeng makapadala ng sulat doon sa prosecutor, and the prosecutor unilaterally on its own, pwede siya mag-conduct ng preliminary examination. Yan ang kontensyon ng kabila. Meron daw sila in 2018 preliminary examination, pero mali po yun na gagawin yung rason na meron ng matter under consideration ng ICC. Kasi ang prosecutor, no, hindi po yung aksyon niya ang ginagawa ang may visa. Ang may visa ay yung order na ng pre-trial chamber. Kasi maski sino po nakakapadala ng sulat doon sa Office of the Prosecutor, at yung action lamang ng pre-trial chamber na order, yun dapat ang basihan. Yung pre-trial chamber nag-action September 21 of 2021. So effectively, sabi ng Office of the Solicitor General, pursuant to the doctrine of complementarity, yung ICC dapat mag-action lang kung unable tayo or unwilling to prosecute. Meron tayong judicial system dito, working masyado. So, under the principle of complementarity, dapat hindi na sila makialam. No? Kung may mga kaso man kay Presidente Rodrigo Duterte, hanggang ngayon nga, walang pinail, maski isa dito sa ating bansa. No? Dapat dito lang, kaya meron tayong working judicial system. So, kaya lang, attorney, kasi may mga tanong-tanong, hindi ba kaya niya ginawa yun para sabihin na wala na sa amin yan, hindi na namin hawak yan, hawak na yan ng ICC. Hindi kaya ganun lang ang ibig niya sabihin? Hindi po. Hindi po. Ang ibig sabihin po nun, klaro naman dun sa kanyang manifestation, that they are sticking to their legal position, that the ICC no longer has jurisdiction over the Philippine situation. They have always been espousing that legal position, and what it is doing now is simply to maintain that legal position po. Fake news na naman yan, intellectual dishonesty na naman yan, sino naman yung mga expert na yan na nagsabi po na ganyan. May nagsasabi pa. May nagsasabi naman na baka delaying tactic lang nila ito, attorney, kasi syempre considered na walang magtatanggol sa kanila or wala silang abogado para sa inyong ikinaso. So pwedeng pagpatatagalin nila para maghahanap muna kami ng pwedeng magtanggol sa amin. Hindi rin kasi yung 24 hours habeas corpus inextendable yun eh. So as a matter of fact, may nag-file ng comment sa kanila, no? Yun pong Department of Justice. Na-receive din ng mga kasama natin ang comment ng Department of Justice, and it was a comment, consolidated comment ang tawag nila. So ang DOJ na ngayon ang nagrepresenta ng mga respondents po. Kaya lang, attorney, isa pang tanong dito, anong magiging epekto nito? May epekto ba ito? Kasi baka naman hanggang dito lang sa Pilipinas yung ginawa ni OSG, di ba? May epekto po ba ito sa korte, sa ICC, yung kanyang ginawa? Yes, may epekto ito dito sa ating bansa, sa Supreme Court, especially dun sa kasong ifinail ko for President Rodrigo Duterte and Senator Bato, because it confirms our position. Kasi abogado yun ng Republika abogado yun ng gobyerno. And it also has some bearing in the ICC, no? Kasi nasabi na ni Attorney Harry Roque
na na-cite niya yung Ibrahim case, na South African case, no? That if there is a violation ng kanyang pag-aresto, no? When there was grave violation of the arrest, illegal yung arrest, no? It can taint the jurisdiction of the court. Then that also is in effect the position advanced by the OSG. So therefore, it can strengthen the arguments there in the ICC. At saka, meron nga din akong nasabi sa inyo noon pa, yung prosecutor versus Dragan Nikolic, no? What is that? That is an ICTY decision also, where the Yugoslavia, International Criminal Tribunal of Yugoslavia, no, in that portion of the ruling, it ruled that if the rights of the accused, no, he was subjected to inhumane treatment, he was subjected to cruel treatment, then it can oust the jurisdiction of the court. And here, since we have always been maintaining the legal position that the ICC no longer has jurisdiction over the Philippine situation, then the Philippine government should not have cooperated anymore. But despite that fact, it cooperated with the, with the ICC. And we only learned ngayon, wala palang red notice eh. Parang notification, parang ano lang, parang sulat lang pala ang natanggap nila. And our respondents were more than excited than the Interpol and the ICC to have former President Rodrigo Duterte transported to The Hague. So, Attorney, just in case lamang po, sabihin po ng Supreme Court na meron talagang problema sa pag-aresto, maaari po bang panagutin si Torre sa kanyang ginawa? Maaari po ba siyang makulong dito? Oo, definitely. Kasi nga po, dapat kung ikaw ang mag-enforce, no? Wala pa ngang formal written request eh. Walang written request ha. Hanggang ngayon walang written request. Wala ring formal red notice talaga, no? Dapat kung ikaw ang inatasan na mag-implement, alamin mo yung mga rules of procedure kasi hindi ito Philippine rules of procedure. ICC rules of procedure nito. Kailangan nga dapat na alam niya yung Article 59, no? Kailangan alam niya yung Universal Declaration of Human Rights, Article 8, Article 9, which requires that the accused should be brought to the nearest competent judicial authority. Dapat alam niya yung Article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights na dapat mapunta kaagad sa korte para makapag-assert sa kanyang rights yung dinakip, no? At saka kailangan na dapat sana na alam niya na bago niya i-implement yung warrant, hindi yan Bible eh, na kailangan mo i-implementa kaagad eh. Kailangan mo muna yan ipa-confirm sa korte dito sa atin under Rule 39, Section 48 of the Rules of Court. Kaya nga yung mga annulment na yan, yung mga divorce na yan, no? Court order yan, let us say doon sa Japan. Court order galing doon sa Netherlands or sa any court allowing divorce. Hindi mo yan effectively bigyan ng legal effect dito sa Pilipinas. Mag-file ka pa ng petition doon sa RTC, ipa-confirm mo muna yan at sa kung na-confirm na yan, no, na pag-aralan ng korte, na bigyan ng due process, no? So, bago yan, i-implement dito sa Pilipinas. Si General Torres, si Northcat lahat eh. Parang ginawang Bible yung natanggap niya na information and implemented it right away. Pati yung Miranda rights, mali din yun. Kulang yung mga recitations niya because he is not only enforcing a local warrant, no? He is allegedly enforcing an international warrant which followed international law. Attorney, eto lang, nabanggit niyo po yung Article 59. Meron po ako napakinggan kanina, isang dean pa nga yun, di ko na lang papangalanan. Sabi niya hindi na daw applicable yung Article 59 since we are no longer part of the ICC. Kaya lang, tulad din nga po nung sinabi ko, yung pong, di ba dapat po yung Article 7 hindi na rin yung apply. Ano ho ba ang masasabi niyo sa mga taong, mga abogado na nagsasabing hindi applicable yung Article 59? No, I still respect their opinion. Kaibigan ko yan, kasama ko yung dean, no?
Ganito lang po para maintindihan ng mga tao. Meron sila daw arrest warrant pursuant to the Rome Statute under the, batas ng Rome Statute. Kung mag-avail ka ng rights ngayon ng pursuant to the Rome Statute, hindi na applicable? Kabalbalan naman yan. At saka, ganito po, ipabasa lang sa kanila ulit yung Section 2 ng Rule Article 59. Kasi doon sa Article 59 Section 2, ang custodial state has the obligation to bring the accused to the competent judicial authority. I-remind lang natin sa kanila, ano bang definition ng custodial state? No? Pursuant to ICRC-ICC Section 1 thereof, it states, ICRC-ICC Agreement, Section 1, defines what is a custodial state, and it has been defined as a state in which a person under a warrant of arrest issued by the International Criminal Court is detained while awaiting transfer to the seat of the ICC. In effect, it is a country that has actual physical custody over an arrested person pursuant to an ICC warrant, regardless of whether or not it is a state party or not. So, regardless on whether or not we are a state party, you are obligated to bring him to the competent judicial authority. Kaya nga yung form nga nila, may form na pinapa-fill up. Nakalagay nga doon na anong tawag nito, na whether he was delivered to a competent judicial authority. Alam mo ba anong nakalagay doon? I do not know. Ang nakalagay doon sa taga-ICC na fill up noon. So it shows that it is really a legal requirement whether he was arrested in a state party or not. Anong proof ko? Bemba ruling. Bemba ruling, that is also a court decision by the ICC, no? Congolisia, okay? Tapos nadakip siya sa Belgium, Brussels, Belgium. Anong ginawa ni Bemba? Alam mo, dinala siya kagad, nag-file siya ng petisyon doon sa, sa Brussels Court of Appeals. Okay? So, even if the Brussels Court of Appeals, your rights were respected anyway, the warrant really appertains to you, but the fact remains that Bemba was given the right to go to the Brussels Court of Appeals, even if he was not a citizen of Brussels, and regardless as to whether or not Belgium was a state party or not. Now, isa pang has there been an instance where there is an ICC warrant, yet a local court disregarded the ICC warrant? Meron. El Masri case, no? There is a case in Rome, Italy, where El Masri, went to a local court in Madrid, in Italy, in Rome, And what did the Rome court decide? It decided na the rights of the accused were not respected, and we decided instead of surrendering him to you, we will deport him. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun that there is that rule, due process. Right? Matagal na masyado yan na concept. It started even with the Greeks and the Romans, di ba? The Themistocles, the immortal cry of Themistocles to Alcibiades, strike, but hear me first, no? So, pwede ka mag-strike, pero kailangan pakinggan mo ako. So, kailangan sana, dinala yun siya sa nearest court. Hindi dinala. So, there was a clear violation of the human rights of President Rodrigo Duterte, and there may be, mahirap lang talaga mag-comment kasi hindi ako official counsel pa sa ICC, and I respect yung lawyer po natin doon, pero pwedeng sabihin na this can probably be used there. Attorney, kaya lang meron doon sa unang hearing, di ba po, nagkomento po si CES, nagkomento po siya at sinabi niyang it was an abduction or kidnapping. Pero parang hindi ho ata siya pinansin nung judge ng ICC. Napanood niyo po yun, sir? Ganito kasi, meron kasing time nun. It can be raised during the confirmation proceedings. Okay?
So hindi pa yun time sa ito. initial appearance. Oo. Okay. Oo, pero may basis din actually si si ES doon. Kasi if you will read the ruling in Prosecutor versus Dragan Nikolic, this is an ICTY case. There was an implication there that you should raise it at the very first instance. Dapat. So, kung basihan mo yung Dragan Nikolic case in the ICTY, kailangan kung yung acquisition over the jurisdiction of your person is defective, you should raise it in the first instance. Kaya siguro, geniusly, ginawa yun ni Executive Secretary Medialdea para during the confirmation hearing, which is supposedly the time by which you have to raise those matters, no? He can say that I even raised this matter during the initial appearance. Kasi po, pinalalabas po nung iba na parang hindi siya pinansin. Dinedma daw siya ng ICC. Hindi. Sa rules lang kasi ng ICC, dapat erase yun doon sa confirmation proceedings. Pero may basihanan din si ES doon kasi sa ICTY case nga, Dragan Nikolic, kailangan kung may question ka over the jurisdiction over your person, no? Pursuant to that South African case likewise cited, which was decided likewise, na kung illegal yung pagkadakip mo, kailangan erase mo kaagad yan. Yun siguro ang naging rason bakit sinabi at nagmanifest kaagad si ES Medialdea. Sa akin yun, kung ako nun, genius yun na move. And kung ako yun, palabian pa to na ako. Kung sa Bisaya yan. I would have cited Prosecutor versus Dragan Nikolic. I would have cited also the South African case, no, where if there is defect in the process, no, in the arrest, kung kinidnap ka, kung may extraordinary rendition na nangyari, dapat erase mo yan at the very first instance. Attorney, ngayon merong isang breaking news na in-interview si ES at medyo paulit-ulit niya sinasabi na hanggang ngayon walang warrant. Meron mo ba kayong knowledge tungkol dito? Na meron ba talagang warrant o nagbabasa lang ng text itong si Torre? Kasi parang may binabasa-basa siya eh. Meron po ba talagang warrant o wala sa ngayon? Physical warrant, according to Attorney Leo Delgra, Attorney Martin Delgra, wala silang na-receive, no? Yung physical warrant. So, yun yung legal theory ni ES since there was no physical warrant, no? Kasi in fairness, no, under our rules, under Rule 113, totoo yun na when you when you arrest a person, okay, the policeman need not have a warrant of arrest. Totoo yun. But when the accused later on requests for a copy, he should present it within a reasonable time. So, nasa Rule 113 yan. At that time, nag-insist kasi si President Rodrigo Duterte. So, General Torres should have with him a written copy, hard copy of the warrant of arrest. So, until now, wala pa rin po yung hard copy na yon? Yun po ba ang tamang masasabi natin? I could not confirm nor deny that kasi if you observe Sir Banatbay, di ba nagkahiwalay kami ni Martin? Nakapasok siya sa sa Villamor Air Base. Sumakay kasi ako sa sasakyan ni Attorney Vic Rodriguez, kasama kami ni Kuya Epe Salvador, no? So, hindi na kami nakapasok sa Villamor Air Base. So, maski nag-insist ako, I even cited Republic Act 7483, which 7438 na we have the right. Ayan, hindi na kami pinapasok. So, ang ginawa ko, pumunta na lang kami ni Attorney Vic Rodriguez at saka ni Kuya Epe Salvador doon sa Marriott Hotel kasi naghintay kami sa hard copy ng petition, ang kapal ng mga petitions natin, and we had to have more than 15 copies kasi ang i-receive ng Supreme Court 15 copies, and then you have to furnish pa yung mga respondents doon. So kailangan ko pang baguhin kasi originally yung petition natin for Senator Bato de la Rosa lang, and when I received a call na i-include na si President Rodrigo Duterte,
So I had to change the petition a bit and ipasirox mo pa. Kailangan mo i-attach sa sa petition. And ang pinaka-worst pa nun is nahirapan kami magpa-verify, magpa-subscribe kay President Rodrigo Duterte kaya hindi kami pinapapasok. Pati yung notaryo publiko hindi pinapapasok kaya tinatawagan na lang namin, bina-video call na lang namin para ma-notaryuhan lang. So I cannot confirm nor deny kung may hard copy pa. Until now, wala akong nakita. Attorney Torion, si Coach Oli po ito. Magandang gabi. Anong gabi. komentaryo niyo po dito? Kasi marami nagsasabi, wala na tayong pag-asa dito sa Pilipinas dahil hawak nila. Mas malabo pa yan sa pagputi ni Torre kung dito tayo magfo-focus dahil alam naman natin na magiging reaction nila. Doon na lang daw tayo mag-focus dito sa mga kaso sa ICC and then let's pressure ICC na gumawa ng tamang desisyon. Ano po masasabi niyo doon? Ang sa akin, double. Double. Okay? Kasi most legal theorists would advance the view that since President Rodrigo Duterte is already in the ICC, the case has become moot and academic. The answer to that is wrong. No? It is not purely moot and academic simply because of the fact that I have 4 prayers there. We can still request the Supreme Court to restrain the government from further cooperating, from making any other cooperative actions vis-a-vis the ICC, such as provision of evidences, kung mag-request ng further evidences ng witnesses, kailangan hindi na tayo mag-cooperate dyan. Yung declaration na ginawa talaga nila na pag-cooperate na kailangan ma-declare yun as unconstitutional, illegal, void. So hindi pa yun moot, And then pwede kasi tayo which I already did in the supplemental petition with motion for reconsideration. Doon, sinight ko na yung right in essence ni President Rodrigo Duterte. In-explain ko na bakit hindi moot and academic yung kaso, etc. etc. At pwede kasi, nag-pray ako doon na i-require yung respondents na to make the proper manifestations before the ICC, to do anything and everything that would inform the ICC that the arrest was illegal, that there was no compliance with Article 59, that the situation akin to prosecutor versus Dragan Nikolic is present, and therefore it ousts the jurisdiction of the ICC. So dapat i-require itong mga respondents na ito na hindi sumunod sa international law na gagawa ng mga hakbang doon sa ICC para at least may additional arguments yung ating mga abogado doon na sasabihin, yung mga gobyerno nga nandito ngayon, gusto nila na ipabalik si President Rodrigo Duterte kasi yung acquisition over the jurisdiction of his person is void. Pwede pa rin yan. Attorney, sundan ko yung sinabi mo kasi may mga may marami nagtatanong sa akin at hindi ko naman sila masagot na yung intelligent guess nyo po na tsansa nating maibalik agad si Tatay Digong dito sa Pilipinas, considering na sinasabi nila kahit po lahat pumabor ang Supreme Court sa atin, wala na ang jurisdiction kung hindi nasa ICC na. So yun po, yung tsansa, maibalik natin si Tatay Digong. Okay, kung papabor yung Supreme Court natin, pwede nila orderan itong mga respondents. Kayo ang nagkamali dito. Okay? Maggawa kayo ng mga hakbang doon para malaman ng ICC na wala yung pag-acquire ng jurisdiction over his person was void. Okay? So they can actually be ordered by the Supreme Court to do that. Pati nga dun sa petition for habeas corpus, hindi lang ako handling lawyer dun, hindi na lang ako mag-comment dun, pero doon na lang sa hinandle ko, pwede talaga silang orderan ng Supreme Court. Kaya hindi ito moot and academic. And besides, kliyente ko rin si Senator Bato de la Rosa, hindi pa siya nadadakip. So kailangan talaga merong TRO, merong order kasi this would actually resolve the issue as to whether or not the Philippine government authorities still have the legal obligation to cooperate with the ICC insofar as Senator Bato de la Rosa is concerned. And malay mo, yung ibang mga nakasaad daw doon, nakalista daw doon,
na sila si General Albalayalde and sino daw yun, mga iba-iba. Baka maapektuhan din sila. Then magamit nila yung kaso namin. So hindi talaga moot and academic. And besides, there is this leading case of David versus Arroyo. No? If a matter is of transcendental importance, or when there are grave violations of the Constitution, or when the matter is capable of repetition yet evading review, that is an exception to the mootness doctrine. So therefore, pursuant to the symbolic function of the Supreme Court can still rule on the matter in order to guide the bench and the bar as to what will be their courses of action in case a similar situation would happen in the future. So kaya nga, hindi talaga ito pa moot and academic even if nandun na si President Rodrigo Duterte sa ICC. Attorney, kasi ito baka hindi ito pinapalabas sa ibang mainstream media pero ito'y putok na putok sa social media. Yung sinabi ni Torre na hihilahin ko yan. What if hindi talaga pumayag si Tatay Digong nung at hinila siya ni Torre? Una, tama bang hilain considering na merong di umanong warrant of arrest, according to Torre, na hilahin na lang si Tatay Digong. And second, kasi yung mga susunod dyan dahil I was in front of you nung sinabi natin na wala sa warrant of arrest si Pastor Kibuloy that time. At sinabi ni Torre, papasok kami sa ayaw at sa gusto mo. So nagiging ganito na ang trending nito si Torre. Magdemanda ka na lang. Oo, talagang magreklamo ka lang, magdemanda ka na lang. Dito sabi niya walang judge. So nagiging nagiging ugali and posible gagawin to ni Torre na sige, hihilahin ko yan, papasok kami, etc. Attorney. Which brings me to my main point. Kaya nga hindi ito yung kasong final namin, hindi moot and academic. Para magiging gabay ito, magiging guide ito in future cases later on. Para madeklara doon na mali talaga ang ginawa ni General Torre kasi nga yung arrest warrant wala ngang hard copy at saka yung arrest warrant din sabi niya hindi pa pinapa-confirm dito sa Philippine Court pursuant to Article 59. Dapat doon dinala muna si President Rodrigo Duterte sa korte natin dito sa Pilipinas para ma-determine kung siya ba talaga yung covered doon sa arrest warrant, Article 59, Section 52. At second, whether or not the process was in fact observed properly. And third, whether or not his rights were respected. These matters should have been aired before the the warrant of arrest should have been confirmed by the RTC and there should have been compliance with the Article 59. So the fact na hindi ito sinunod, dapat talaga marule yan para yung hihilahin ko yan ni Torre, hindi na mauulit yan. Actually, magagamit yan, no? With due respect doon sa lawyer. Yung mga videos na yan, magagamit din yan ng ating lawyer doon sa, Hague, Netherlands. No? We will really provide him that so that he can likewise use that, no, to question the acquisition of jurisdiction over the person of FPRRD. Ito, attorney, may tanong yung ating mga netizen. Although parang nasagot nyo na to kanina, sinasabi po ng NBI kahit walang hard copy na dala ang law enforcer, pwede niyang arestuhin ng tao kung alam niyang may warrant ito. Pwede po ba talaga yun? Actually, that's covered under Rule 113. No? Unfortunately, that is provided in our rules. However, no, if after nadakip na siya, if the accused would demand to see a copy of the warrant, this time, the arresting officer should present the warrant within a reasonable time. So, ang problema kasi, during the entire duration, hindi talaga niya pinakita yung hard copy ng warrant, which is now questionable. Kasi, ngayon lang namin nalaman na wala palang formal written request nga yung Interpol sa atin. At saka, kailangan kasi yung warrant of arrest nga, no, ipa-confirm mo na yan sa RTC. So siguro
taktika lang yun ni, anong tawag nito, ni General Torre Torre. para ma-accomplish niya kaagad yung trabaho. Well, that is just my opinion on the matter, but the fact remains is when President Rodrigo Duterte already requested for a copy of the warrant, no, after he was arrested, then he should have exerted effort to present it to him, the hard copy. But this was not done. Attorney, pagka ba nag-rule in favor of us itong Supreme Court, impeachable ba ito sa presidente? Pwede ba nating ipa-impeach ang presidente if ever mag-rule ang Supreme Court in favor ng inyong mga TROs? Actually, that is a very good question. Very good question, Boss Dada. And I would venture to say that, yes, it may be a betrayal of public trust. Okay? It may constitute as one of the grounds for impeachment, for betrayal of public trust. Note that the President of this Republic repeatedly state that he will not cooperate with the ICC and that he will not give any cooperation to the ICC, no? But he reneged on that promise. And besides, no, we already withdrew from the, from the ICC indeed. And there has been repeated declarations on his part that he will not surrender any of our citizens. So, akin, opinion lang yan. Opinion ko lang yan. Pwede ako magkamali. But as Dean of a Law School, as a professor of law, it may be a ground for betrayal of public trust. So, attorney, magsama-sama uli tayo para ipa-impeach. Pumunta tayo sa Kamara, sama-sama tayo, impeach natin itong presidente nito. Biro lamang po. Hanap tayo ng ano. Pero pagdating attorney sa mga lawyers naman online, nagbibigay ng kanilang opinion, palpak naman yung mga opinion na binibigay nila. Pwede ba nating ipa-disbar na itong mga to? Wala namang mga utak eh. Pwede ba yun? Freedom of expression din yan. Boss. Mainit na ulo ni Boss Dada. Hindi, natanong ko lang. Sabihan mo lang, dapat siguro mag-usap kayo kay Dean Torion. Di ba, may nagsasabi, according to Republic Act 9581, Section 17, the Republic of the Philippines may surrender. Ganon. Pero ang bilang i-answer yun, Boss Dada, sir, pwede mong basahin buong Section 17? Doon sa ending part kasi, Boss Dada, pursuant to our existing extradition and treaties. Ano yung extradition and treaties? PD 1069 po yun. So pwede mo siya isurrender but pursuant to extradition treaties. Ang atin kasing PD 1069 po, Boss Dada, yung extradition request, ipadaan mo sa DFA. Yung DFA, ipasa sa DOJ together with the attachments of the request for extradition. Tapos, yung DOJ, magpili ng abogado nila, mag-file ng petition sa RTC. So, dapat korte pa rin kung i-follow mo yung Section 17. Pero, sasabihin nila, but we do not apply extradition because ICC is not a state. An extradition is only entered into between and among state. Correct. Okay, so what will we follow? Surrender pala yun, surrender. So what will be the operative law? Article 89. Ipabasa mo na naman sa kanila yung Article 89. I-review mo nga. Doon sa Article 89 po ng Rome Statute, if you have to surrender an accused, the surrender must follow the national law of the accused. Kaya wala talagang lusot dyan, Boss Dada. Sabihin mo lang, mag-usap na kayo ni Atty. Torion kung sino Yung bang DOJ, sabi ng DOJ, sila daw yung competent, Judicial Authority. Maawa tayo doon sa kanilang kasi nag-calibrate yun nung hindi na ako nakapigil. If you will notice, Boss Dada, hindi ako nagpapa-interview for a long time kasi alam ko kung magpapa-interview tayo, makikinig yung kabila, mag-calibrate. Yung dean nga na kaibigan ko, nagpalabas ng kanyang statement sa Facebook and I was compelled also to answer kay baka ma-mislead yung mga tao. Nasite ko yung definition ng custodial state under Article 59. After 1 hour, ang stand ng DOJ, competent judicial authority na daw sila. Kailan ba naging competent, naging huwis ang mga piskal? Di ba? Piskal sila, hindi sila huwis.
no? Doon nga sa kanilang department circular, they have always stated that their finding of probable cause is an executive function, no? And besides, Article 59, even if you will read the commentaries thereof, contemplates a judicial authority which is a court, not a prosecutor. Kaya lang, attorney, ito, yung lahat ng mga batas na sinasabi nyo, meron talagang violation of the law, di ba? So, Yes. pwede ba natin talagang i-base na lang yung impeachment ni Marcos? Dahil talagang there's a violation na ginawa para tayong nagbigay ng isang kapwa Pilipino nang wala namang dahilan, kung hindi political. Oo nga, First time ito, isurrender natin ang ating pinakamamahal pa na former president. Imagine, a Filipino citizen, sige tayo sabi, let us defend our national sovereignty. Yung sa WPS issue, West Philippine Sea. Oo. Let us defend. Yun, teritoryo. Ito tao. Tao ha. Isurrender mo sa ibang mga puti na hindi naman natin kilala. No? This is grave and magkape tayo niyan, Boss Dada. Masarap na kape siguro yan. Kasi, baka impeach na natin, pa-impeach na natin, no? Gaantay po kami sa inyo. Coach Oli. Attorney, sundan ko yung sinabi, no? Maganda yung sinabi na tungkol sa impeachment. At alam ko maraming Pilipino nag-aantay na sila naman ang ma-impeach. Ngayon, ito ba ay sedition? Kasi kung halimbawa ako manawagan na iboto natin sa ating distrito yung mga congressman na alam natin ay supporters ng Duterte, nang sa ganon, come 2025, after the midterm election, tayo naman ang magsampa. Kasi kung hawak lahat sa leeg na itong si Tamba, hindi tayo makasampa ng impeachment. So, illegal ba yun kung manawagan ako? Manawagan ng taong bayan, boto natin itong mga PDP o yung mga supporters ni Tatay Digo nang sa ganun tayo magsampa ng impeachment. Right yan. Right mo yan. Freedom of expression po ninyo yan. So, kaya nga kung manawagan tayo, dapat iboto sila Pastor Apollo Sikibuloy para sa Senado para pag may impeachment trial, ituloy talaga nila yung impeachment trial ni VP Sara Duterte. At least straight yung ating yung 10, di ba? Na 10 na tayo ngayon. Sila Attorney Raul Lambino, si Attorney Jimmy Bundok, no? Iboto natin sila lahat. Sila Attorney Vic Rodriguez, Congressman Marcoleta, no? At saka si Pastor Apollo Sikibuloy. At saka yung mga kongresista mismo na mga pro-Duterte, no? Walang kamalian yan. Right mo yan as a citizen and you have the right to assert that and you have the right to hark upon other people to vote for them. Maraming salamat po, Attorney Torion. Siguro po hingi na lang kami sa inyo ng last message para sa mga alalang-alala ng mga kababayan natin. Meron po ba tayong liwanag na makikita mula sa mga nangyayaring ito? May kasabihan po sa Quran, binabalik-balik ko po yan. In every difficulty, with every difficulty, there is ease. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Mensahe din yan ni Pastor Apollo Sikibuloy, no? That there is always hope, no? At the end of every storm, in every, there is always that silver lining, sabi ni Pastor Apollo Sikibuloy. So, kaya nga, kailangan tayong magdua palagi, kailangan tayo mag-pray palagi sa Puong May Kapal. Kasi sa nangyayari ngayon, no, nakikita natin na the wind of opportunities are in our favor. Kasi yung ginawa ng Office of the Solicitor General na naghugas na siya ng kamay, in effect siding with us, is a very good legal advancement on our part. No, it favors our legal stand. So that augurs well for the future of the cases that we filed. So kailangan tayo dasal, tatag lang. Sabi ni Pastor Apollo Kibuloy, kailangan tayo magtatag lang at kailangan tayo manalig sa Puong May Kapal, kasi kung siya ang mag-move, no, walang makapigil niyan. Maraming salamat po. Salamat po, Thank Attorney Torion, sa iyong napakahusay na mga kasagutan sa katanungang na umiikot ngayon sa ating social media. Thank you very much mga partner. Grabe, no? Pagka si Dean Torion talaga kausap mo, parang pagkatapos abogado ka na rin, ano? Ang dami nating natututunan talaga. At ito, mabalik tayo dun sa kay Tore, no? Kasi may mga
ugong-ugong na eto na ang susunod na PNP chief. Nakakatakot to para sa Kapal ang bayang mukha nito. Pilipinas. Kasi nakita natin kung anong klase siyang CIDG chief. Para sa akin, kung gaano siya kumbaga ano ba, for the lack of better term, kademonyo, bilang CID chief, sigurado pag nag-PNP chief to with all the powers sa kanya, mas lalong baka saniban to ni Satanas, ano? O, di ba? Kaya, sino kayang pwedeng magreklamo para, alam mo yun, dapat talaga yung mga men in uniform, kapita-pitagan niya, dapat respectable yan eh. At saka dapat sila yung unang nag-extend ng respect sa kapwa nila dahil to serve and protect. Pero sa nakita natin, mukhang hindi nag-i-exist yun sa diksyonaryo nito ni General Torre. Kaya sana merong isang malaking dagok na mapigilan ito sa mga ginagawa niyang kabulastugan na ganyan, mga partner. Actually, hindi na ako nabigla doon, Boss Dada, na ginawa niya yung mga ine-expect na natin kay Torre dahil sa kanyang mga galawan. Yun na lang pinagmadali niyang bitbitin si dating Pangulo at ang daming nagawa sa Pilipinas, dinalang binitbit ng madalian. Doon pa lang napapaisip na ako, ano ba presyo nitong si Torre? Kasi parang may premyo pag madala mo agad-agad. Hindi natin alam kung promotion or anything. Yan, no? Anong meron sa kanya? Anong pakinabang niya? Bakit hindi niya pwedeng ipagpabukas? Para siyang natatai dyan eh. Na kailangan na niyang umuwi ng mabilisan at matapos na yung trabaho niya. So ako, talagang may pangarap ito. Parang, alam naman kasi niya, hindi ako naniniwala na hindi niya alam, illegal yung kanyang ginagawa at ito ay magbabackfire. Kaya lang, meron tong lakas ng loob galing sa ibabaw eh. Yun yung tanong, ano doon? Kaya nga kaliwat kanan na mga partner ang mga nagre-resign. Marami na tayong mga nakikita na mga umaayaw na. Di ba? Nakita ninyo sa inyong mga social media, mayroon ng mga uniformed personnel na talagang gumagawa na sila ng testimonial nila, this will be my last day in service. Dati daw, very proud sila. Pero sinasabi ng gobyerno, fake news niya, ha? Pero sila na nga mismo nag-ano, di ba? Fake news? Sabi ng gobyerno, fake news daw yan, pero... Pati nga yung pag-iyak ng pulis, sinasabi, pupunas ng pawis. Ano pa ba ina-expect natin? Tsaka may video tayo dyan. Yeah. Pwede ba natin pakita yung video? Ayan, ha? Ito, yan, Audio. Kung mali yung utos mo sa akin, hindi kita susundin. Sino ka ba para sundin ko, di ba? May tama daw ako eh. May tama ka, sir. Kahit pa papanood to ni Bongbong Marcos, ni Sir Bongbong Marcos, Sir President, pakinggan mo tong sasabihin ko, sir. Isa akong pulis ng Pilipinas, pero hindi ako sang-ayon sa ginagawa mo, sir. Di ba? Hindi ako sang-ayon sa'yo. Kahit ano pang sabihin mo, sir, hindi ako susunod sa'yo. Kasi hindi mo naman ako pulis eh. Bakit pulis mo ba ako? Pinapasahuran mo ba ako, sir? Hindi. Ayan. Lupit, Alam mo, sabihin nila, fake news yun. Pero ano yan, ngayon, kinakasuhan ata yan ngayon. Sigurado. Oo, kasi napanood natin sa isang, nakita natin sa isang mainstream media, pinapakasuhan daw ito. Grabe. Dahil lang nagsalita siya against sa mga niya. Alam mo naman tong gobyerno to, nag-iimbento ng mga kaso di ba? Kaya nga yung iba daw ang ginagawa nila, nagre-resign na muna sila pagka Bago magsalita. totally wala na sila, doon pa lang sila nagsasalita. Dahil kapag nagsalita ka ng hindi pa pirmado yung mga papeles mo, nag-file ka pa lang, pwedeng sampahan ka nga nila ng mga kaso. Nakikita nga natin, hindi ba? Kaliwat kanan yung mga lumalabas na mga bali-balita. Ang police, bawal mag-share, mag-post, mag-like, or mag-post man lang ng picture ng mga Duterte. Parang pati yung personal na political leanings ng police, bawal niya nang sabihin. So, pero dinideny din naman nila to. And may nag-leak nga din sa military, ganyan din daw. Although, sigurado tayo i-deny nila yan, pero may mga ganyan din daw na mga utos ngayon sa hanay ng mga militar. So, talagang... Ito nga sabi nga nitong isang post, ito, legit post ito ni Sir Alex Paul Montegudo. Ano po ito
dati pong Director General ng NICA. Alam naman po natin yung NICA, yung sa intelligence. Sabi niya, ay ito daw si Marcos, nag-announce ng additional o increase ng 200 pesos per day sa mga uniform personnel. Dahil nga daw sa nagiging unrest na daw po ang mga uniform personnel. So, in other words po, para bagang, alam mo yun, sinusuhulan. Ito'y post po ng NICA na dati pong Director General ng NICA po. Pinost po ito. Ano yan? Banat pa yun? 150 to 350 yan. Pero ako din kasi madami akong mga kaibigan na polis. Ganun din. Ako actually, sinasabi ko nga sa kanila na mas marami pang marangal na trabaho kaysa dyan. Kaysa naman sumusunod kayo sa unlawful order. Ang sabi nila, 2 taon na lang kasi pwede na ako mag-retire, tapusin ko na. Pero alis na talaga ako. Ayoko talaga ng ginagawa nila. I mean, hati, syempre iba kasi talagang matagal na rin sila dito and talagang mahal naman nila yung pagsisilbi. Ako, para sa akin si Inday Sara, madali naman yan lapitan In the future, magiging presidente si VP Sara Mano ba naman yung, sure yan. di ba? Mano ba naman yung ma'am? Umalis kasi ako nung panahon nila Baka naman pwede, reinstate mo ko. Kasi, gusto ko na ulit magsilbi. Napukaw ulit yung aking pagiging, yung aking law enforcement urge na napukaw muli dahil maayos na naman yung presidente, di ba? Feeling ko posible naman yun. Pero syempre, not to kumbaga urge itong ating men in uniform na iwanan yung inyong pinagsilbihan. Pero ito lang sa akin, kung mali, kung hindi na makatao, hindi na kayo dapat nag-i-stay dyan. Mas marangal na trabaho kaysa dyan. Sa akin, Boss Dada, bilib ako dun kay Sir na nagsalita kanina, Sana lang ang pulis natin ay hindi manatiling tahimik. Kung kayo ay pabor dun sa ginawang panghuli kay PRRD, okay lang. At least sabihin ninyo. At least may stand kayo. Kung hindi kayo pabor, magsalita din kayo. Kasi ang inyong sinupaan is to serve and protect. So hindi pwedeng tahimik lang tapos andoon ka nasa gitna na sigurista. Ako, pabor ako doon sa mga nagbibideo ng mga pulis na ganyan or may stand. Ito, hindi naman to pilitan Kung anong stand mo, sige, sabihin mo. At least, nagsasalita ka. Hindi ka sigurista. Pero kung ikaw ang pulis, ganito ang pinagagawa sa'yo, Coach Ol. Ay, hindi. Malabo yan kasi alam mo, pagkakaalam ko sa trabaho ng pulis ay ipagtanggol mo yung mga taong hindi kayang ipagtanggol ang sarili. Kaya nga nandiyan kayo Hindi naman ang pinagtatanggol nyo yung kaya Kasi yung paghuli dito kay Tatay Digong, ito po ay atin ng karapatan. This is not about Duterte anymore. Umaabuso na Ang susunod niyang, halimbawa kami mga vloggers na hindi na namin kayang ipagtanggol. Dapat talaga nagsasalita na. Kaya nga even, baka may tamaan tayo mga senatoriables na tumatakbo. Yung hindi ka nagsasalita ngayon, dahil sumisafety ka, ayaw mong sabihin pabor ka doon sa pagkahuli kay Tatay Digong, ayaw mo ring sabihin na hindi ka pabor, gumigitna ka. Medyo wala akong bilib sa ganun. Yes. Dapat kung tumatakbo kang senador ngayon, may stand ka na. Pro o antay ka doon sa ginawa ni Bongbong Marcos dito sa ating soberanya. Yun. May mga isa pang usap-usapan, pinakakalat ng mga tawag dito, vloggers sa kabila, na yun daw kulungan naman ni Pangulong Duterte doon ay napakaganda. Hindi naman daw katulad ng kulungan dito. So parang sa kanila, okay lang naman, sarap-sarap ng buhay niya doon Para sa akin, yun, at kumbaga parang scapegoat na lang nila yun. Unang-una sa lahat, tanggalan ka ng laya. Kahit saang hotel ka pa ilagay. Tanda mo nung pandemic, hindi nga tayo pinalalabas ng bahay, labas pa rin tayo ng labas. Iba pa rin yung malaya ka. Si Pangulong Duterte, deserve niya yan. Besides, matanda na yung tao, 80 years old. And si Pangulong Duterte, sa kanyang pribadong buhay, inaalalayan na siya ng maraming tao. Inaalalayan na siya ng PSG niya, inaalalayan na siya ng mga nurses niya. Hindi yan umaalis sa kanyang tabi 24 oras. Dito sa kulungan, mag-isa siya dito.
Mag-isa siyang pupunta sa Casillas, mag-isa siyang, alam mo na, hindi siya sanay sa environment. Yung pagkain, hindi siya sanay. Kasi syempre, si Pangulong Duterte, mahilig yan doon sa mga pagkain, yung mga bulad, mga tuyo, daing, tapos mga sinigang. Walang ganun eh. Iba yung pagkain nila doon. Kaya nga, nangihina siguro dahil nung unang araw daw, parang puro tinapay lang yung hinain sa kanya. Nakakasama natin si Pangulong Duterte, pag kumakain, magana yan. Tsaka laging may soft drinks yan. Di ba? Lagi yan. Coke. Naghahanap pa ng sabi nga Coke niya, yan. may Coke pa. Parang nga siyang bata, nakakaawa. Pero ganun si Pangulong Duterte. Kaya kahit gaano pa kaganda yung kulungan niya doon, kung hindi naman niya kasama yung mga mahal niya sa buhay, kasi si Pangulong Duterte nag-serve yan sa bayang Pilipinas for all of his life. Kumbaga ngayon na retired na siya, ngayon na lang niya nakakasama yung mga mahal niya sa buhay kasi inalay nga niya yung kanyang buhay to public service eh. Kaya kailangan niya sana yung mga pamilya niya sa tabi niya. Kanina nung nabalitaan ko na hindi pinayagan si Madam VP na makita siya, lungkot na lungkot ako. Kasi nakakalungkot talaga yung mag-isa ka, nasanay ka na lahat, may access ka, tapos biglang puputulin nyo ng biglang-bigla. Nakakalungkot para sa isang tao na nagtrabaho at binigay niya yung buhay niya para sa lahat ng mga Pilipino, para mapaganda lang yung buhay natin. Kaya yung mga nagsasabi noon na kayo kaya ikulong ko. May lumapit sa akin dyan, ganyan, Boss Dada, sa jeep. Kasi narinig nila, nag-uusap kami about Duterte. At sabi, buti nga siya dun eh. Sarap ng buhay niya ron kaysa dito siya nakulong. Alam mo, mali po yun. Kasi, siyempre, kahit sabihin mo masarap ang kinakain mo doon, kahit napakaganda pa nung kwarto, siyempre, iba pa rin yung kasama mo yung pamilya mo. Andi dito ka sa sarili mong bansa dahil kagustuhan mo. Kaya ako, Alam mo, partners, nababastusan ako kay Tory. Sinabi niyang, nakaupo siya dyan sa upuan ng presidente. Kaya mag-antay ka, baka mamaya dumating ang panahon, ikaw Kasi sabihan. electric ka sa umupo. Tsaka yung mga nagsasabi niya na kesyo masarap naman daw ang buhay. Alam mo, kahit basta paulit-ulit, yan, hindi ho yan ibig sabihin okay na siya doon. Kayo nga yung mga asawa nyo gabi-gabi niyong binabanatan, di pa kayo kontento Uy, grabe ka ha. Hindi, totoo naman, di ba? Ibig sabihin, hindi porket na andun ka lang sa isang lugar na yun, happy ka na. Kayo nga, nagpapalit ka kayo ng jowa nyo, yung mga asawa ninyo, tigil-tigilan nyo nga yung kaplastikan nyo. Anyways, meron tayong meron ino-organize tayong unity ride baka mangyari yan ngayong linggo. Kung sinong merong gustong sumama, sama lang ride tayo. Namimigay tayo ng sticker. Yes, sticker, mga t-shirt. Tayo magra-ride lang papunta sa Malacanang? Huwag naman. Hindi pala. Basta mag-ride lang tayo papunta ng Cavite, Batangas, ganyan. Magmo-motorcade tayo, papakita natin yung ating suporta kay Pangulong Duterte at para makita ng ibang bansa na united tayo rito. All of us are happy with Pangulong Duterte. Yung kanyang pagpapadala dyan ay politika lang at para magising din ng lahat ng mga diwa ng mga Pilipino dahil alam natin marami dyan, mga malalayong lugar, hindi na sila makapunta, madaanan man lang natin sila at makasigaw man lang sila ng Duterte, di ba ang saya-saya niyan. So, nandiyan dyan yung number, ayan, ipopost yan sa screen. Kaya po din natin, huling mensahe ko na lamang po, yung mga pulis ngayon, kasi nakita ko ngayon, kinasuhan yung pulis. Nakita ko yung papel. Hindi ko na lang sasabihin kung saan ko nakuha. Pero nakita ko po, kinasuhan yung pulis. Sa mga pulis po na nag-resign, kinasuhan at nais nyo magsalita, kontakin nyo lamang po kami at maaari namin kayong interviewin dito. Pag-usapan natin kung ano yung damdamin ninyo. 0935-643-7538. Yan po yung numero. Ulitin natin. 0935-643-7538. Pero pakiusap lang po dun sa mga, kung hindi naman po tayo yung i-interview at magko-comment lang po. Wag na po tayo dito mag-send para hindi humalito yung ating doon lang producer. sa willing. Willing magsalita. Na mga nag-resign o gusto mag-resign na kapulisan. O yung nakasuhan na pulis. Gusto nyo ho magsalita, bibigyan namin po kayo ng pagkakataon kasi itong gobyerno to parang ayaw kayong pagsalitain. Okay? So, hanggang dito na lang po muna. Kita-kita po tayo ulit mga banateros. Dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po si Banat Bay. At ako naman po si Coach Oli. At ako naman po si Boss Dada para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.